Magandang umaga mga bata! Kumusta kayo? Handa na ba kayong manood at matuto? Halina't sabay-sabay nating alamin ang mga kaugalian at kagalingang pansibiko nating mga. Ako si Teacher Pam, ang inyong guro sa Araling Panlipunan, ang magpapalinaw ng inyong kaisipan. Ating tunghayan ang kasanayang pagpagkatuto. Nasasabi ang kahulugan ng kagalingang pansibiko at gawaing pansibiko. Pangalawa, nakapagbibigay na higit sa isang halimbawa ng mga gawaing pansibiko na marapat gawin sa panahon ng kalamidad. At ang panghuli, na ipapaliwanag ang kahalagahan ng pagpapataglay ng kagalingang pansibiko. Mayroon akong hinihandang mga flashcards na naglalaman ng iba't ibang larawan. Sa bawat pagpapakita ko ng flashcards, ay nais kong tukuyin ninyo kung ito po ay nagpapakita ng pagiging isang mabuting mamamayan. Sasabihin nyo kung ito ay nagpapakita ng pagiging mabuting mamamayan at hindi naman kung hindi. Maliwanag ba? Opo. Mabuti kung ganon. Para sa unang larawan, ano kaya ito? Pagkamabuting mamamayan po. Tama. Para naman sa ikalawang larawan? Hindi po. Mahusay. At para naman sa ikatlo? Pagkamabuting mamamayan po. Tama. Ito ay nagpapakita ng pagiging mabuting mamamayan. At para naman sa pang-apat? Hindi po. Mahusay. Sino sa inyo ang nakakatanda pa sa paksang ating tinalakay kahapon? Ikaw nga, Rohel? Ang pinag-aralan po natin kahapon ay tungkol sa karapatan at Tama. Saan ang larawan ang ipapakita? Maaari niyo bang sabihin kung ano ang napansin niyo sa larawan? Ikaw nga, Rosie? ang nasa larawan po ay isang bata na pinapayungan. Tama. Ikas sa ating mga tao ang gumawa ng mga bagay para sa ating kapwa at ating kapiligiran. Maaari ka bang magbigay ng isang pagkakataon kung saan tumulong ka ng bukal sa iyong puso, Erin? Tinutulungan ko po lagi si Mama sa pagbitbit ng pinamili niya tuwing namamalengke siya. Napakaganda naman ng iyong ginawa. Ibahagi mo naman ang mga bagay na ginawa mo para sa iyong kapwa o kapaligiran na walang hinihintay na kahit anong kapalit, Jacob. Tutulungan ko po yung mga kaibigan ko sa assignment nila. Napakabait mo namang kaibigan. Ikaw nga, magbigay ka nga ng iyong karanasan sa pagtulong tagpusa mong ginawa, Felicity. Pag po may kalat akong nakikita, pinupulot ko po at tinatapon sa basurahan. Mahusay! Sa ating talakayin mamaya ay maroon tayong panonoorin na isang balita. Ating alamin ang mga gawaing maaari at dapat nating gawin para makatulong sa ating kapwa. Ngayong araw ay tatalakayin natin ang isang bagong aralin at ito ay ang kagalingang pansibiko. Ano nga muli ang ating aralin tatalakayin ngayong araw, Lily? Tatalakayin po natin ay kagalingang pansibiko. Salamat! Ngunit bago iyan, ay may panonoorin muna tayong isang balita na may kaugnayan sa bagong aralin na ating tatalakayin. Narito ang mga pamatnubay na tanong na inyong sasagutin mamaya pagkatapos ng panonood. Sino ang nais na bumasa ng unang tanong? Ikaw nga, Nancy? Saan ang napanood na balita? Salamat! Para naman sa ikalawang katanungan, basahin mo nga ito, Hector. Sino ang labis na naapektuhan sa Salamat! pangyayari? At para naman sa ikatlong katanungan, maaari ba itong basahin, Mara? Bilang isang mag-aaral, sa paanong paraan ka makakatulong sa mga tao ng labis na naapektuhan ng kalamidad? Salamat! Ngunit bago tayo manood, maaari mo ipaalala sa iyong mga kamag-aral ang pamantayan sa panggatang pakikipagtalakayan, Jolie. Unang tuwid, huwag kuha ng ingay at unawain ang pinapanood. Maraming salamat! Ito ang balitang inyong panonoorin. Uulitin ko lamang ito ng makadalawang beses kaya tiyaking manunood at makikinig ng mabuti. Magsimula na! Kamakailan ay binayo ng bagyong Fabian ang lalawigan ng Oriental Mindoro at ito ay nagdulot ng malaking pagbaha, partikular sa Barangay Arangin, Nauhan. Ayon sa Nauhan Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office or NMDRRMO, tinatayang umabot sa higit 2,000 katao o higit 500 pamilya ang inilikas. Sa kabila ng pag-apaw ng 5 ilog sa nasabing bayan, wala namang naiulat na namatay dahil sa pagbaha. Dumagsa naman ang tulong mula sa pamahalaan maging sa mga pribadong tao at organisasyon tulad ng Rotary Club of Calapan at Tamaraw Airsoft Group.
Atin nang balikan ang mga katanungan kanina bago tayo manood. Para sa unang katanungan, sino ang maaaring bumasa? Ikaw nga, Arian? Tungkol saan ang napanood na balita? Salamat! Maaari mo ba itong sagutin? Balita po ay tungkol sa isang bagyo. Tama! Para naman sa ikalawang tanong, maaari mo ba itong basahin, Ivan? Sino ang mga labis na naapektuhan sa pangyayari? Salamat! Sino ang nais na sumagot? Ikaw nga, Bea? Mga labis pong naapektuhan ay ang mga tao. Tama! At para naman sa ikatlong katanungan, maaari ba itong basahin, Mara? Bilang isang mag-aaral, sa paanong paraan ka makakatulong sa mga tao ng labis na naapektuhan ng kalamidad? Salamat! Sino ang nais na sumagot sa ikatlong katanungan? Ikaw nga, Abigail? Bilang mag-aaral po, pwede po namin gawin upang makatulong ay ang pagbibigay po ng damit at pagkain sa kanila. Sasabihin po namin ito sa aming mga magulang para po matulungan din namin sila. Napakahusay naman ang iyong sagot. Maaari ka ba magbahagi ng iyong pang sagot? Jennifer? Mga mag-aaral po, makakatulong po kami sa pamamagitan ng paghingi po ng tulong sa aming mga magulang na matulungan kami mapagbigay ng kahit kaunting damit at pagkain po nila. Mahusay! Pagmasdan nga ang mga kalarawang ito, ilan lamang ito sa mga naging sagot ninyo sa ikatlong katanungan kanina. Ang mga bagay at gawain na inyong sinabi ay ilan lamang sa mga sitwasyon na nagpapakita tayo may pakialam at mayroong magagawa para sa ating kapwa. Ang inyong mga sagot rin ay sumisimbolo na mayroon kayong kamalayan na bilang mga mamamayan ng lipunan, tayo ay mayroong pananagutan sa ating kapwa. Halimbawa na lang, ang iyong kaibigan ay walang baon at ikaw ay mayroong sobra. Ano ang iyong gagawin, Ali? Bibigyan ko po siya ng baon ko para di po siya magutom. Tama! May papakita natin ang pananagutan sa ating kapwa sa pamamagitan ng simpleng kusang pagtulong o paggawa ng mga bagay para sa kanila nang hindi naghihintay ng anumang kapalit. Ang pagkakaroon ng kamalayang tayo ay may pananagutan sa ating kapwa ay nangangahulugan na ikaw, ako, tayo ay mayroong kagalingang pansibiko. Mula sa inyong naging sagot kanina, ano sa palagay ninyo ang ibig sabihin ng kagalingang pansibiko? Maaari mo ba itong sagutin, Ivan? Ang kagalingang pansibiko po ay mayroon tayong pananagutan sa iba at tumutulong tayo. Tama! Maaari ulitin ang ibig sabihin ng kagalingang pansibiko, Ayla? Mayroon po tayong pananagutan sa iba at tumutulong tayo. Salamat! Basahin nga ng sabay-sabay ang kahulugan ng kagalingang pansibiko. Kagalingang pansibiko, isang sitwasyon kung saan taglay ng mga mamamayan ang kamalayang may pananagutan sila sa kanilang kapwa. Mayroong mga gawain na lumilinang sa ating kagalingang pansibiko. Pagmasdan ang mga larawang ito. Mula sa unang larawan, ano ang pagkilos na ipinapakitang ginagawa ng mga bata ng may pagkukusa? Ikaw nga, Mara? Tinutulungan po nila ang matanda sa pagbaba ng hagdan. Sa ikalawang larawan naman, ano ang gawain na ipinapakita sa larawan? Ikaw nga, Brian? Tulong po ang mga bata sa paglilinis ng mga kalat. Tumpak! Para naman sa ikatlong larawan, ano ang gawaing pinapakita ng mga mamamayan para sa kanilang kapwa? Nagtutulong-tulong po sila para iligtas ang mga bata sa baha. Tama! Ang mga kilos at gawain na ito ay ilan lamang sa mga halimbawa ng gawaing pansibiko. Mula sa mga larawan at sagot ng inyong mga kamag-aral sa aking mga tanong, ano sa inyong palagay ang ibig sabihin ng gawaing pansibiko? Subukan mo nga, Claire? Ibig sabihin ng gawaing pansibiko ay ang mga gawain para makatulong sa iba. Tama! Ari bang ulitin ang ibig sabihin ng gawaing pansibiko, Arian? Ibig sabihin ng gawaing pansibiko ay ang mga gawain para makatulong sa iba. Salamat! Basahin nga ng sabay-sabay ang kahulugan ng gawaing pansibiko. Gawaing pansibiko, tawag sa mga pagkilos at gawain na kusang ibinibigay o ginagawa ng isang tao sa kanyang kapwa. Nakita mo ang nagkalat ng mga basura sa inyong tahanan. Wala ang iyong mga magulang. Ano ang gawaing pansibiko ang maaari mong gawin, Andre? Tatabi ko po ang mga kalat sa isang lalagyan. Magaling! Paano naman kung narinig mo sa isang balita na may paparating na bagyo at hindi ito alam ng iyong mga magulang? Ano ang gagawin mo? Sandra?
Sasabihin ko po sa magulang ko ang tungkol sa bagyo para po maging handa kami. Tama. Halimbawa naman ay nag-exam kayo at walang ballpen ng iyong katabi. Ano ang iyong gagawin? Ikaw nga, George? Pahihiramin ko po siya kung mayroon akong labis na ballpen. Mahusay. Ang mga gawaing pansibiko ay ang pinakamataas na level na pangkikipagkapwa. Nang dahil dito, kinakikitaan ang mga tao ng pagpamalasakit sa isa't isa. Alam niyo ba na taglay nating mga tao ang kagalingang pansibiko at madalas din tayong nakakagawa ng gawaing pansibiko. Hindi lamang natin ito napapansin dahil naging natural na sa ating ang pagtulong ng hindi na inuutusan o ang pagkilos ng hindi sinasabihan. Sa usaping kagalingang pansibiko, nauunawaan natin na tayo ay mayroong pananagutan sa ating kapwa. Hindi naging mabigat ang pagtulong dahil ginagawa natin ito ng may pagkukusa at bukal sa loob. Ang ating kagalingang pansibiko ay mas lalong naipapakita sa mga panahon ng kalamidad, kagaya na lamang ng panonood natin sa balita. Dahil sa mga ganitong pagkakataon, ang mga tao ay lubos na naapektuhan, nahihirapan at nangangailangan. Kaya ngayon, tayo ay magkakaroon ng isang laro. Maaari bang basahin ang panuto, Logan? Panuto. Tukuyin kung anong kalamidad ang nasa larawan. Salamat! Ipapangkat ko kayo sa tatlo. Sa pagpapakita ko ng mga larawan, magpapaunahan kayo sa pagtukoy ito. Sa aking hudyat ay itataas ninyo ang bilang ng inyong grupo. Ang unang grupong makapagtataas ng kanilang numero ay siyang may pagkakataong sumagot. Ang grupong may pinakamaraming puntos ay siyang mananalo. Para sa unang larawan, ano kaya ito? Tama, ito ay lindol. At pangalawa naman, tama, ito ay sunog. At sa pangatlong larawan, ano kaya ito? Tama, pagputok ng bulkan. Dahil ang pangkat dalawa ang mayroong pinakamaraming puntos, ay sila ang panalo sa ating laro. Bigyan nga natin sila ng 5 palakpak. Natutunan natin na tayo bilang tao, mamamayan, at Pilipino ay may tungkulin at pananagutan sa ating kapwa at kapaligiran. Sa iyong palagay, ano ang kahalagahan ng pagkakaroon ng kagalingang pansibiko? Ikaw nga, Aaron? Mahalaga po ang pagkakaroon ng kagalingang pansibiko para maging maganda po ang samahan ng mga tao. Mahusay! Bilang isang mag-aaral, ano ang kahalagahan ng pagpapayaman ng iyong kagalingang pansibiko? Karil? Mahalaga po ang pagpapayaman ng kagalingang pansibiko para po mas maging mabuti po akong tao at makatulong po ako sa iba. Tama! Ang pagkakaroon ng kagalingang pansibiko ay humuhubog sa atin bilang isang mabuting mamamayan ng ating lipunan. Ang pagkakaroon ng kagalingang pansibiko ay nakakatulong upang ang ating lipunan ay magkaroon ng kaayusan, magandang samahan at masaganang uri ng pamumuhay. Laging tandaan na ang pagpapaunlad sa sarili ay unang hakbang sa pagiging maunlad ng lipunan. Kaya't simula ngayon ay ating pang masinangin ang ating kagalingang pansibiko. Ayos ba iyon sa inyo? Sabihin nga ang ayos na ayos po. Kung oo, Ayos na ayos po! mula sa napag-aralan natin ngayong araw, maaari bang sabihin kung ano ang kagalingang pansibiko, Ace? Ang kagalingang pansibiko po ay ang isang sitwasyon kung saan taglay nating mga mamamayang kamalayan ng tao ay may pananagutan sa ating kapwa. Mahusay, nakapailalim sa usaping kagalingang pansibiko ang mga gawaing pansibiko. Maaari bang muling ibahagi kung ano ang ibig sabihin ng gawaing pansibiko? Kayla? Ang gawaing pansibiko po ay ang mga pagkilos at gawain na kusang ibinibigay o ginagawa ng isang tao sa kanyang kapwa. Magaling! At para naman sa inyong takdang aralin, maaari bang basahin ang panuto, Mara? Panuto. Kasama ang mga magulang, kapatid o kahit sinong kasamahan sa inyong bahay, manood ng balita. Pumili ng isang pangyayaring nagpapakita ng isang sitwasyong labis na naapektuhan ang mga tao o kahit ang kapaligiran. At mula roon ay sumunod na 3 gawaing pansibikong maaari mong gawin tungkol dito. Salamat! At dito nagtatapos ang ating talakayan. Nawa ay natutunan kayong lahat. Salamat!